Ako po si Brother Jesse Gutierrez. Hayaan niyo po na i-share ko ang aking kwento ng buhay kung paano ko nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Noong taong 1977, ito ako merong isang kaming kamag-anak, si Mario Pineda, na laging pinipilit kami dumalo sa gawain dito sa Calvary Temple. Pero kami, kasi mga bata, mas gusto namin yung kalayawan, yung painom-inom. Matagal bago kami nakumbinsin na sumama sa kanya. Pero on that night, April 6, ay Holy Wednesday of 1977, inaunlakan namin ang kanyang paanyaya nung dumalo sa gawain. At nung gabing yon, sabay-sabay namin tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. At mula sa oras na yon, nadama ko na nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Nakita ko ang aking sarili. Yung mga nagawa ko dati, mga kasalanan ko, parang anak ko karok yung Ginoo. Doon ko rin na-realize na kung paano niya ako kamahal. Kasi lahat ng mga ginawa ko ay binura niya. At yung pag-ibig lamang niya ang aking nadama sa gabi niyon. Come May 25, nagkaroon din ako ng water baptism sa may isang ilog. Nung pagtanggap ko sa ating Panginoon, imbis na kung may pagbarkada ako, kami na mga barkada ko, sabay-sabay kami naglingkod sa Kanya. At yung barkadahan namin yon tinawag na I Found It. Maraming mga ministry ang pinasukan namin. Naging mainit kami sa Panginoon. Minsan sa palengke, tatayo kami doon, magbibigay kami ng mga babasahing Kristiyano, mga tracts. Minsan, sa pagsakay namin sa bus, magkakaroon kami ng personal evangelism sa katabi namin. At minsan, sama namin si Pastor Joel Balyares, tatayo mismo sa harapan ng bus at ipapangaral niya ang salita ng Diyos. At meron din kaming ministeryo noon na aking sinalihan, yung tinatawag na student ministry, na kung saan yung mga estudyante mula sa Holy Angel, Holy Family, RCC, at sa AU, in-invite namin sila dito sa ating church at paglabas nila, isi-share namin yung salita ng Diyos sa kanila. And praise the Lord, marami sa ating mga kapatiran ang naging bunga nun. To name a few, sina Sister Aida Jimenez Lasatin, Sister Lita Bondok, Alma Garcia, mga Lacanilaw Sisters. At ako'y nagpapasalamat at sila ay nagpatuloy sa pananampalataya hanggang ngayon. Pero yung time na yon, parang may nagkulang sa akin. Actually, ang dami kong hinawakan na posisyon noon nung time na yon. Naging akong Vice President ng Kabataan, naging Presidente ng Kabataan, naging Treasurer ng Iglesia, naging Board of Deacon ng Iglesia at the age of 21 years old. Pero wala pala sa posisyon yung pagsisilbi sa Panginoon. Hindi ko namalaya na unti-unti akong nanlamig sa Kanya. Noong magkaroon ako ng trabaho, doon lalo akong napalayo na sa Kanya. Parang yung cares, yung worries, tsaka yung pleasures of this world. So I was away from the Lord for almost 30 years ng buhay ko. Although sa 30 years na yon, nakakapag-charge naman ako. Lumalapit sa mga altar calls, nagsisisi sa aking mga kasalanan, but wala akong power na overcome yung mga tukso pag nasa bahay na ako, nasa office na ako, o nasa labas na ako. Although hindi ko naman binalikan yung mga gawain ko nung kabataan ako, yung sa bawal na gamot, paglalasing, pagsusugal. Pero ramdam ko malayo talaga ako sa Panginoon noon. Pero praise the Lord, come the year 2010, ang mismong Panginoong Jesus ang tumawag na sa akin. Yung restoration, yung siya na yung kumuha sa iyo mula sa putik ng kadiliman, sa buhay na madilim at makasalanan, kinuha ka niya para ilagay sa liwanag. Kaya ang 2010 sa akin isa siyang memorable na year para sa aming pamilya. At mula noon hanggang ngayon, kami ng aking mga pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero praise the Lord, ngayon, nagmamalaki ako Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay. Kaya sa oras dito, kayo na nanonood o nakakapakinig ng testimony nito, hinahamon ko kayo. Kayo na hindi pa tumagap sa ating Panginoon Jesus, tanggapin niyo siya sa inyong mga buhay at makikita niyo ang difference. Difference in a sense na kahit may problema ka, kahit may kapagsubukan ka, mga persecution sa buhay, pero kasama mo ang Panginoon, lahat ng mga bagay na yan ay easy. At kayo na tumanggap na sa Panginoon, na naglilingkod na sa Kanya, lagi natin balikan ang ating first love. Kasi sinabi niya sa Kanya mga salita, na pag wala tayo sa first love natin sa Kanya, baka tayo mapahamak. I challenge you all na huwag na po tayo maglaro ng iglesia, yung plain church po, bagkus malapit na po dumating ang Panginoon. So again po, trust and obey, for there's no other way but trust and obey the Lord Jesus. I love you all. God bless you. Shalom. Shalom.